Hi guys! For today's video ay paglalaban naman nga ang aking ganap. Araw pa nga lang ng Martes ay tambak na naman nga yung aking labahin. At sa loob nga ng isang linggo ay 3 beses o 2 beses nga ako naglalaba. Dahil sa dami nga namin dito, kapag hindi nga ako naglaba, siguradong gabundok ng labahin ko. Kaya mas gugustuhin ko pa nga maglaba ng 3 beses isang linggo. Kasi yung maglalaba nga lang ako ng 1 beses isang linggo ay siguradong sakit ang katawan ko. Lalo na hindi naman nga ako sa gripo nagbabanlaw. Kaya para sa akin ay mas gusto ko pa nga maglaba ng 3 beses isang linggo. At kapag ganun nga yung ginagawa ko ay hindi nga sobrang dami yung nilalabhan ko. Bukod nga sa hindi ako natatambakan, maaga nga rin ako nakakatapos sa paglalaba. Anyways, ng araw nga na yan mga Marcis, wala nga pasok si Ate Shaylis, kaya naman siya nga muna ang pinagbantay ko sa batang maligalig. Dahil si Papa nga niya ay maagang umalis dahil magre-renew nga daw siya ng kanyang motor. Maaga nga din kami gumising para maghanda nga na babaunin ng mga bata. Kaya pagkahatid nga sa aming mga estudyante, sinimulan ko na nga rin maglaba. Anyways, after ko nga sabunin sa washing machine mga Marcis, ay binalawan ko na nga rin sa bomba. After ko nga banlawan mga Marcis ng 3 beses, ay nilagay ko naman nga dito sa dryer para siguradong mabilis nga siya matuyo. Kung hinihintay ko nga matapos yung aking dear dryer mga Marcis, ay piniga ko na nga rin itong mga sinasabon ko. At eto naman nga yung isusunod kong babanlawan para hindi nga nasasayang yung oras at habang hinihintay ko pa naman nga na matapos nga yung aking dear dryer ay magbabanlaw na nga din muna ako. Bali naka-4 na sala nga pala nga ako dito nga sa washing machine na ito at hindi ko na nga lang na-videohan. Kaya naman na matapos nga itong huling salang ay binalawan ko na nga rin para matakpan ko na. Fast forward, hinango ko na nga rin yung nakalagay nga sa dryer at isinunod ko naman nga yung aking binanlawan. Kaya naman habang may nakasala nga sa dryer, eto nga sinampay ko na nga rin itong mga puti. Na mga oras nga na yan mga Marcis ay katatapos nga lang ng ulan kaya naman saktong-sakto nga itong aking mga sinampay. Dahil akala ko nga hindi na kasi sikat yung araw. Dire-diretso nga itong aking paglalaba mga Marcis dahil siguradong pag ako nga umupo ay siguradong ako'y tataba rin na. Paspasan pa nga yung aking paglalaba dyan mga Marcis dahil eto nga si Ate Shaylis ay meron pang mga gagawing worksheet. At habang ako nga nagsasampay dito mga Marcis ay sinilip ko nga dito sa bahay at eto nga batang maligalig ang dami na naman ngang kalat. Nang medyo sumisikat na nga yung araw mga Marcis, eto nga nilabas ko na nga rin yung aking mga sinampay. Sobra pa naman nga ng tindi ng init ngayon ay talaga namang tuyong-tuyo nga yung aking mga nilabhan. Dito pa nga lang sa probinsya ay ramdam na ramdam mo na nga yung init ng panahon. At syempre ay hindi pa nga din doon natatapos ang ating mga gawain. Dahil after ko nga maglaba, eto naman nga batang maligalig ang pinaliguan ko. Dahil kung tayo nga matatanda ay nakakaramdam ng init ng katawan paano pa kaya itong mga bata? Lalong-lalo na nga sa panahon ngayon na talaga namang napakainit na. Nakapreskuhan nga din yung kanyang katawan at masarap nga yung pagkakatulog niya sa tanghali. Ng mga oras nga na yan medyo tanghali na nga din at hindi pa nga bumabalik si Papa nila. Dahil siguradong mahaba nga yung pila sa kanyang pinuntahan. Kaya naman pinauna ko na nga pakainin itong batang maligalig. Kinahayaan at tinuturuan ko na nga din kumain itong mag-isa para kahit papaano ako'y makakagawa ng iba. Sabi ko nga sa kanya ay mag-pray muna pero sa sobrang gutom yata niya kaya naman napasubo na. Abay, kahit nakakain na nga hindi pa rin nga nakalimot magdasal. Nahayaan ko nga na siya kumain dyan mag-isa dahil sa totoo lang ako ay may gagawin pa. Dahil meron nga kaming natirang pritong isda kaya naman gagawin ko nga ilulutuin ko siya na meron mga kamatis at itlog. Dahil 6 na piraso nga lang yung isda na natira kaya naman ako ay nagayat nga lang ng mga 5 pirasong kamatis. Nagayat na nga din pala ako dyan ng bawang na mga ilang piraso. Sa sobrang pagmamadali ko nga hindi ko nga napansin na wala pala akong sibuyas na nagayat. Nagpainit nga lang ako ng kawali at naglagay nga nitong kaunting mantika at syempre igigisa ko na nga muna itong bawang. Dahil wala nga akong sibuyas na mga oras na yan, kaya naman kamatis na nga lang din yung sinunod ko. Habang ako ay nagluluto ay patingin-tingin nga ako dun sa batang maligalig habang kumakain. Naglagay nga lang pala ako ng asin at kapag medyo alam nyo na nga naluto na nga yung kamatis ay isinunod nyo na nga din yung isang itlog. Para sa akin ay okay na nga yung isang itlog dahil kakunti lang naman yung aking lulutuin. Ang okay na nga ito ay nilagay ko na nga rin yung aking natirang isda. Diba at nagkaroon nga ng kulay at nagkaroon nga ng buhay itong natira naming isda. Anyways, pagkaluto nga ng ulam, eto nga sinubuan ko na nga rin itong batang maligalig para mabilis na nga matapos. Nakakatawa talaga bilang ang nanay kapag magana nga kumain yung ating mga anak. Katapos ko naman nga siya pakainin mga Marcis, eto nga't inimis ko na nga rin yung aking mga pinagamitan sa aking pagluluto. Nag-imis-imis na nga rin ako dito sa bahay at naglampaso na nga din para malinis nga itong laruan nitong bata na ito. At syempre pagkatapos nga ng mga gawain, kailangan naman nga magpahinga. Yun na po muna for today's video. Thank you for watching. God bless.